Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Gaya nga ng inaasahan, tumawid na po ito ng ating bansa ayon sa pinakahuling pagtaya ng Pag-asa. Ito po ay nandito banda sa 155 kilometers south-southeast o ibabang bahagi ng Cuyo, Palawan. So, nandito po yan sa general area na yan. At ito po ay nakapalo pa rin doon sa ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Again, ito pong center o yung gitna ay reference point lamang po natin. Dahil nga ito po ay isang mahinang system o isang mahinang low pressure area. At sa ngayon nga, hindi na po ito inaasahan na maging isang ganap na bagyo. Since mahinang system nga ito is scattered o kalat-kalat yung kanyang mga pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, Mindanao, Palawan, Bicol Region, kasama po ang Mimaropa, at ito pong parts ng Quezon, ay magiging maulap pong panahon at possible po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Pero kung papansinin nyo, again, may mga pagkakataon talaga na may mga butas yung ating mga cloudiness. Kagaya nitong mga areas na to. Yan, sa Mindanao, Caraga, Davao, ito, ilang parts ng Bicol Region, at itong parts ng Palawan. Pero hindi po nangangahulugan na wala na tayong mararanasang pag-ulan. Generally, since kahit nandito po yung gitna ng ating LPA, is ito pong area na to ay mababa yung pressure. Ibig sabihin po niyan, mataas po yung ating tsansa ng pag-ulan. Kaya kahit minsan maaraw naman or sumisilip ang ating araw, may mga possibilities pa rin po ng mga thunderstorms. Again, kapag meron tayong thunderstorms, biglang buhos po yan ng malakas na pag-ulan. Although minsan, short-lived lamang, is nagdadala pa rin po yan ng mga pagbaha. Pero may mga areas talaga dito sa ating low pressure area na mas malawak yung ating mga pag-ulan. Since nandito yung center natin, yung concentration ng ating mga pag-ulan sa ngayon ay nandito sa area ng Masbate, Western Visayas, Central Visayas, particularly yung taas na bahagi nito. Dito sa area ng Bohol at ilang parts ng Eastern Visayas. Yung mga areas po na walang ulan, may mga chance pa rin po tayo ng mga pag-ulan dyan. Pero sa ngayon, ito pong area na ito, yung ating concentration ng malalakas na pag-ulan. Maulap din po tayo sa most parts ng Mindanao at ganoon din po sa area ng Palawan. Ito pong area na ito ay inflow ng hangin. May nagsabi, basta daw may ulap, may ulan. Not necessarily po gaya nitong area na to, ito po ay inflow ng hangin. Ibig sabihin po niyan, high clouds po yan. Hindi po necessarily nagdadala po yan ng ulan. At may mga pagkakataon din na may mga ulap pero walang ulan. Ito namang maninipis na kaulapan na ito. Ibig sabihin po niyan, low clouds naman yung ating mga nararanasan dyan. Overcast na low clouds at minsan wala po yung ulan. Pero yung mga ganitong itsura, ayan, yung mga kulay pula, yan po yung mga high clouds natin. Ibig sabihin po niyan, most likely, may mga pag-ulan na yan. Itong color na nakikita nyo dyan is hindi po dami ng ulan Ito po ay temperature o temperatura ng ating mga ulap. So, magta-translate yan as, kapag may pula, ibig sabihin, malamig. Ibig sabihin, mataas at makapal yung ating kaulapan. So, most likely, meron po diyang mga pag-ulan at kung minsan, may mga thunderstorms din. So, habang tumatawid nga itong ating low pressure area, dito bukas, malilipat na po. Or unti-unti namang lumilipat o gumagalaw yung ating mga bulto ng kaulapan. At yung ating mga areas na possible na affected nitong ating low pressure area. So, bukas, dito na po sa general area ng Palawan, yung ating concentration ng mga malalakas na pag-ulan. Kasama na po dyan ang area ng so yan, bukas, pagkilos ng low pressure area natin, pagtawid niyan, yung ating concentration ng mas maulap na panahon at mga possible na mga pag-ulan at thunderstorms, malilipat na. Well, magpapatuloy po. Actually, may mga pag-ulan na rin tayo dito sa areas ng Palawan. Magpapatuloy po hanggang bukas. Itong area na to, kasama po dyan ang Mimaropa. Itong mga areas sa Bicol Region, magpapakita po ang araw dyan, pero minsan may mga thunderstorms tayo. Ganon din po sa area ng Eastern Visayas. So, ganyan kasi yung hangin natin. So, may inflow tayo ng hangin dyan. So, itong area na to, Quezon, Bicol Region, mataas pa rin yung chances ng mga pag-ulan, thunderstorms.
At since nga kasama nitong ating low pressure area, yung ating intertropical convergence zone, so itong area na to, yan. Kaya may mga pagulan pa rin tayo sa areas ng Visayas at Mindanao. Tulot naman yan ng ating intertropical convergence zone. Although minsan, mainit kung nagpapakita yung araw. Gaya nitong mga butas na to, yan. Itong mga butas sa cloudiness for tomorrow, yan. Minsan mainit po, lalong-lalo na sa tanghali, pag wala pong pagulan. Pero pagsapit ng hapon, mataas po yung ating tsansa ng pagulan at malalawak na thunderstorms. So by Monday, mas mababawasan na yung ating mga pagulan dahil kikilos na unti-unti palayo yung ating low pressure area. Yan. Pero since ito po ay part pa rin ng ating ITCZ, mag-ready pa rin tayo sa mga possible thunderstorms na usually afternoon nangyayari. So yan yung ating pinakahuling pagtaya dito sa ating low pressure area. Pero again, maliban dyan sa ating low pressure area, hindi pa po nawawala itong mga cloud cluster sa eastern section ng Mindanao. Teka, papalakihin natin. Ayan. So, ito yung ating mga kaulapan. So, hindi pa po nawawala ito. Meron pa rin yung maliit na circulation. So, babantayin pa rin natin to sa any further development yan in the next few days. So, again, ito pong low pressure area natin na nasa loob ng PAR ay less likely na maging isang ganap na bagyo ayon sa Pag-asa. Ito naman, mga grupo ng kaulapan sa labas ng PAR ay hindi naman kinukonsider ng Pag-asa as a low pressure area. At may designation ito sa JTWC ng US. Pero sa ngayon, tinanggal na rin nila. Pero yan nga po ay nakapaloob doon sa ating tinatawag na intertropical convergence zone. So ito pong linya na yan ng mga series ng cloudiness. So hindi pa rin natin yan i-let go sa ngayon. Yan, wag muna natin i-let go. Mahirap mag-let go. Dahil may chance pa rin po yan magkaroon ng sirkulasyon in the next few days. At medyo malapit nga sa ating boundary lines. So babantayin pa rin natin. At yan muna latest dito sa ating dalawang binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.